say, FB page natin guys, no? YT. And si Arx, follow nyo sa YouTube guys. Maraming followers yan. Subscribers. Ako wala. Hindi nyo ako love eh. Pa-plug ko lang to ng pa-plug. Magkasawa kayo ng magkasawa. FB page. Yan. Anyways. Let's say, meron tayong given. Trig na to guys ha. Something trig. So, what is the exact value of cosine 240 degrees? So, kung familiar ka guys sa tawag dito, sa unit circle, madali lang to. Actually, din yung ginagamit ko lagi yung unit circle kapag exact value. Sabihin, gumagawa ko ng circle lagi. Tapos, yun. Madali lang siya kabisaduhin. As long as kabisado mo yung reference angle. So, ngayon, para makuha natin reference angle, guys, di ba meron tayo ditong Cartesian, then 0 to, 90, 180, tapos 270, tapos 360. Sa quadrant 1, guys, yung reference angle. Ibig sabihin, nandito yung gagamitin natin mamaya. Yung 30, 45, tsaka 60 natin. Ito lang kailangan natin ordered pair nila. Then, makikita na natin yan dito, lahat. So, ngayon, kung meron tayong cosine 240 degrees, nasa anong quadrant siya? Nasa quadrant. Quadrant. Ano yung quadrant? Hindi. Okay. So, nasa quadrant 3, di ba? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3. So, nandito yung part day yung 240 natin. So, ngayon para makuha natin guys yung reference angle, ang gagawin lang is dito kasi natin kukunin yung guys na part. Pag ganito siya parte. Basta dito yun. So, yung theta natin, ima-minus natin sa 180 para makuha natin yung reference angle. So, ibig sabihin, yung 240 minus 180, anong kakalabasan? So, pag sinubtract natin yung 180 sa 240, magiging 60, diba? So, ibig sabihin, sa reference angle, dito natin kukunin yan. And remember, sa ordered pair, sa xy natin, ito yung magiging cosine. Then, ito naman yung magiging sine natin. And remember ulit, na kapag nasa quadrant 3 ka, yung sign nun is both negative, no? Sa quadrant 3, yung ordered pair niya is negative parehas. So, ibig sabihin, yung makukuha nating value, dapat negative, no? So, dahil yung reference angle natin is etong 60. So, isin natin. So, di ba meron tayo na ito? 90, then 60, 45, tsaka 30. Basta yan, tsaka 0. So, yung ordered pair na ito guys, ng 0 natin, meron tayong 1, 0. Then, yung 90 naman, that is 0, 1. So, start ka sa 0. Nalagay ka lang ng square root of 1 over 2, square root of 2 over 2, square root of 3 over 2, square root of 4 over 2. Hanggang makapunta ka dito na. So, dito meron ka ng 0 square root of 0 over 2. Kaya siya naging 0. Then, ito naman guys is square root of 1 is 1 over 2. Then, sa kabila naman square root of 2 over 2. Ito naman is square root of 3 over 2. Then, itong 1 is square root of 4 over 2 siya. So, square root of 4 is 2. Divide 2, kaya siya naging 1. Then, baliktarin mo lang. So, magkaroon ka ng 1 half. Then, square root of 2 over 2. Then, square root of 3 over 2. So, ibig sabihin, meron ka ng ordered pairs sa reference angle. So, dahil yung reference angle natin, guys, is 60, ito yung kukunin natin na ordered pair. So, meron tayong ordered pair na 1 half tsaka square root of 3 over 6 sa reference. 2 pala. Bakit 6? Yan. So, ito siya, guys, no?
So, dahil ang hinahanap natin is cosine, sabi natin kanina, ito yung cosine, ito yung sine. So, dapat 1/2 yung sagot natin. So, yung cosine, 240 natin is 1/2. Pero remember guys, nasa negative, o yung ordered pair natin parehas negative. So, hindi siya basta 1/2 lang, dapat negative. Ito yung magiging sagot natin. So, mahalaga rin yung mga ordered pairs, doon yung mga signs nila, para hindi ka malito. So, ganun siya ginagawa. Kung master mo tong madali na lang yan. So, ganun siya ginagawa. Now, kung hindi nyo naintindihan guys, yung pagkaka-explain ko dito, meron dito yan, no? May playlist dun sa trig ng mga ganito. Meron tayo number 29. Ayoko nyan. So, meron tayong sin theta, let's say equal sa negative 5/13. And yung theta natin guys is nasa 4th quadrant or nasa quadrant 4. Ang tanong is, what is the value of tan theta? Ang hinahanap is tangent theta, di ba? So, yun. So, meron tayo na ito guys. Quadrant 4 is nandito. Pwede natin gamitin yung cast, no? Like, magkakaroon tayo ng CAST para mahanap natin kung ano yung magiging value ng tangent or natin ito or yung other trig. So, kapag nasa quadrant 1, lahat ng trig natin doon is pura positive. Sine, cosine, tsaka tangent. Then, ito naman guys, yung sine lang sa quadrant 2, yung tangent sa quadrant 3, then yung cosine sa tangent sa quadrant 4. So, ibig sabihin, dahil nandito yung tangent natin sa theta, at yung cosine lang yung positive dito, ibig sabihin yung sine na kagad natin doon is negative. Diba? So, ngayon, balik tayo dito. So, meron tayong sine equals negative 5/13. So, lagay natin dito. So, dahil sa quadrant 4 siya guys, ginawa tayo nito. So, kung ito yung theta natin, then meron tayong 5/13. So, lagay natin is, di ba yung sine, theta is, so yun, di ba? So, which is opposite over hypotenuse. So, which means, kung meron tayong negative 5/13, yung 5 natin yung opposite. Then, disregard lang natin muna yung yung mga sign, no? Basta dapat alam mo yung mga nakalagay dito sa sign ng mga quadrant para hindi ka mahirapan. So, yung opposite natin guys is 5. Then, yung hypotenuse natin is 13. So, para makuha natin yung missing side, kasi sa TOA, ay sa tangent, diba TOA yun? Wherein kailangan natin ng adjacent. So, kailangan natin kunin yung side nito. Kasi nga, yung TOA is opposite over adjacent. Ang meron lang tayo is opposite tsaka hypotenuse. So, kailangan natin kunin yung adjacent, which is nandito yon. So, gagamit ka ng Pythagorean. Do yung 5, 12, 13 guys, 3 Pythagorean triple. Kung kabisado mo, hindi mo na kailangan mag-Pythagorean. Pero, dahil kung hindi pa alam, lagay natin. So, mag-Pythagorean theorem ka to find the missing side ng right triangle. So, meron tayong a squared plus b squared equals c squared, wherein given yung hypotenuse natin na 13, then yung leg, pili ka lang sa A or B kung sa may ipa-plug. So, let's say sa A. So, magkaroon tayo ng 5 squared plus b squared equals c squared, then magkaroon ka ng 25 plus b squared equals yung c natin is, ba't yung c pa rin nilagay ko dito? Basta 13 squared na yun guys, na lagay natin 13. That is 169. So, lipat lang natin yung 25. Magiging minus 25 siya. So, yung b squared magiging 144.
Then square root natin siya both sides. So makukuha natin yung value ng b, which is 12. So ibig sabihin, yung missing side natin is 12. Lagay natin dito. So ngayon meron tayong adjacent. Plug na lang natin yung dito. So yung tan theta natin, which is TOA nga, opposite, that is 5, over yung, tawag dito, adjacent na 12. Ito yun. Pero sabi nga natin guys, sa quadrant 4, yung positive lang doon is yung cosine. So itong sagot natin dapat negative. So magiging negative 5 over 12 siya. Ito yung magiging sagot. Sundan. Paano malalaman kung A, B, or C? Yung C guys, lagi yung hypotenuse. Yung A tsaka B mo, pwede mo yung pagpalitin sa legs. Kung ito yung given na una, edi yung isa yung missing. Kung dito mo nilagay sa B, yung isa yung missing. Okay lang magkapalitan to guys, pero yung C mo is hypotenuse lagi yan. So paano malalaman kung hypotenuse? Kung saan to nakaturo guys, yung maliit na tuldok na ito yung dulo. Lagi yun nandito. Ito yung hypotenuse lagi. Yung longest side. Gets 30. Let's say meron tayong tan x times sin x plus cosine x. So ang gagawin naman guys is simplify lang natin. So meron tayong given guys na tan x times sin x plus cosine x. So pag nagpo-prove or nag-simplify na ito, dapat familiar tayo sa mga sin cosine nila, di ba? So pwede kang gumamit ng hexagon kasi. Kung familiar ka sa hexagon, magagamit mo rin yan dito. So tangent lang naman yung given. We can just rewrite this as sin x over cosine x. Then times yung sin x natin plus yung cosine x. So sa case na to, meron tayong times tsaka plus. So multiply muna natin to na. So yung sin x times sin x, magiging sin squared x siya. Over cosine x. Then plus yung natirang cosine x. So ngayon meron tayong dissimilar fraction. So kunin natin yung LCD, which is cosine x. Then pag dinivide natin to dito guys, magkakaroon tayo ng 1 times yung numerator natin. Magiging sin squared x. Then plus. Then sa kabila naman, kung wala siyang denominator, multiply mo na directly. So kung meron kang cosine x times cosine x, magiging cosine squared x. So remember, sa Pythagorean identity, meron tayong sin squared x plus cosine squared x equals 1. So yung numerator guys, pwede natin i-rewrite as 1 over yung cosine x natin. Then sa reciprocal naman ng 1 over cosine, ito mag-i-equal to sa second x. So ito yung sagot. So ito yung magiging sagot natin. Yung second x. Or ito, pares lang naman yun eh. So para dito guys, familiar dapat kayo sa magic hexagon. Para hindi kayo mahirapan sa lalo pag proving. Though kung hindi yun naintindihan, nandito yun guys. Sa trig.